Magandang araw mga bata! Muli, ito si Teacher JM at tayo mag-aaral ng EPP5 Summative Test Reviewer Quarter 3, Week 1 at 2. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang lingguhang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng pananahi? A. Pagtatahi gamit ang makina lamang. B. Pagdugtong o pagkakabit ng mga bagay gamit ang karayom at sinulid. C. Pagtatahi gamit ang palamuti lamang. D. Paglalaban ng damit. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 2. Bakit mahalagang matutunan ang pananahi? A. Upang makagawa ng palamuti. B. Upang makatulong sa bahay at makapag-ayos ng sirang gamit. C. Para makasunod sa uso. D. Para sa libangan lamang. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 3. Ano ang ginagamit na pantulak sa karayom kapag matigas ang tela? A. Aspele. B. Didal. C. Medida. D. Karayom. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 4. Saan itinutusok ang mga karayom at aspiling hindi ginagamit? A. Sinulid. B. Pincushion. C. Emery bag. D. Sewing box. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 5. Ano ang gamit ng aspile? A. Pagputol ng tela. B. Pantupi. C. Pansamantalang pamigil sa tela. D. Pantahi. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 6. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang hasain ang karayom? A. Emery bag. B. Didal. C. Medida. D. Gunting. Ang wastong sagot ay letrang A. Number 7. Ang running stitch ay kilala rin bilang blank. A. Tahing panghilbana. B. Tahing patutos. C. Tahing panlilip. D. Tahing satin. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 8. Alin ang ginagamit upang punuin ang isang disenyo? A.
tahing patutos, B. tahing pabalik, C. tahing satin, D. tahing panlilip. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit sa laylayan ng damit upang hindi magnisnis? A. Tahing panghilbana, B. Tahing panlilip, C. Tahing pabalik, D. Tahing satin. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 10. Alin ang karaniwang panghalili sa tahi ng makina? A. Tahing panlilip, B. Tahing patutos, C. Tahing pabalik, D. Tahing satin. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 11. Ang basting stitch ay ginagamit para sa blank. A. Pagtahi sa disenyo, B. Pansamantalang pagsasama ng tela, C. Paglalagay ng palamuti, D. Pagpapaganda ng laylayan. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 12. Sa pananahi, ang medida ay ginagamit para sa blank. A. Pagbibilang, B. Pagsusukat ng tela o bahagi ng katawan, C. Pagputol, D. Pagpapulupot ng sinulid. Ang wastong sagot ay letrang B. Thirteen. Ano ang dapat tandaan sa pagsasagawa ng basic hand stitches? A. Gawin ng mabilis, B. Isagawa ng may pag-iingat at pagkakapareho ng tahi, C. Iwasan ang paggamit ng didal, D. Gamitin kahit maikli ang sinulid. Ang wastong sagot ay letrang B. 14. Ano ang tawag sa pagkukumpuni ng butas sa damit gamit ang ritaso? A. Pagtatagpi, B. Pagsusulsi, C. Paglililip, D. Paglalapat. Ang wastong sagot ay letrang A. 15. Ano ang unang hakbang sa pananahi? A. Pagpuputol ng sinulid, B. Paghahanda ng karayom at sinulid, C. Paglalagay ng didal, D. Pagtatahi agad. Ang wastong sagot ay letrang B. 16. Alin sa mga sumusunod ang payak na sira ng kasuotan? A. Punit at butas, B. Gusot na damit, C. Maduming kasuotan, D. Makapal na tela.
Ang wastong sagot ay letrang A. 17. Kapag natastas ang laylayan ng damit, dapat itong blank. A. Ibalik sa cabinet. B. Lilipan. C. Tagpiin. D. Hilbanan. Ang wastong sagot ay letrang B. 18. Kapag may tatlong sulok na punit, ito ay tinatawag na blank. A. Pahilis na punit. B. Tatlong sulok na punit. C. Laylayan. D. Butas. Ang wastong sagot ay letrang B. 19. Ang pagkukumpuni ng sirang kasuotan ay nagpapakita ng blank. A. Disiplina at kasipagan. B. Pagsasayang ng oras. C. Pag-aaksaya ng tela. D. Kawalang interes. Ang wastong sagot ay letrang A. 20. Ang kahalagahan ng pananahi ay blank. A. Nakatutulong sa kabuhayan. B. Nagtuturo ng pagpapabaya. C. Nakapagpapaliban ng oras. D. Walang saysay. Ang wastong sagot ay letrang A. Panuto. Sagutin kung tama o mali ang pangungusap. 21. Ang pananahi ay walang saysay sa pang-araw-araw na buhay. Ang wastong sagot ay mali. 22. Ang didal ay ginagamit upang itusok ang karayom sa matigas na tela. Ang wastong sagot ay tama. 23. Ang aspile ay ginagamit upang sukatin ang tela. Ang wastong sagot ay mali. 24. Ang tahing satin ay ginagamit upang punuin ang disenyo. Ang wastong sagot ay tama. 25. Ang tahing pabalik ay alternatibo sa tahi ng makina. Ang wastong sagot ay tama. 26. Ang medidang tela ay pantuping kagamitan. Ang wastong sagot ay mali. 27. Ang tahing panghilbana ay pansamantalang tahi.
Ang wastong sagot ay tama. 28. Ang pagkukumpuni ng damit ay isang paraan ng pagtitipid. Ang wastong sagot ay tama. 29. Ang emery bag ay ginagamit bilang lagayan ng karayom. Ang wastong sagot ay mali. 30. Ang tahing patnubay ay ginagamit upang punuin ang butas. Ang wastong sagot ay mali. 'Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito si Teacher JM. Please subscribe, like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.